Reporters, and our topic is all about the nano world. Good morning, everyone. So my name is Jonathan J.C. Fabila. So I will be the first reporter. So our topic for today is nano-world. So nano-world is a word that sobrang liit that nag-i-exist siya with us but we cannot see with our naked eye. So bakit siya nag-i-exist or bakit siya hindi natin nakikita? Kasi if i-compare kasi natin ang nano-world sa hibla ng buhok natin, ang size kasi ng hibla ng buhok natin is 8,000 to 100,000 nanometer. So it means magtataka kayo kung anong nanometer. So ang nanometer is ito yung measurement or gina-measure kung gaano ba kaliit ang isang bagay. Gets ninyo? Yes. So, di ba, ang hibla ng buhok, ang nanometer niya is 8,000 to 100,000 nanometer. So ganyan siya kaliit. And sa nano-world man na naman is 1 billion nanometer. So kasi if i-compare kasi natin sa dalawa, ang nano-world at hibla ng buhok natin is mas maliit ang nano-world kaysa hibla ng buhok. And mas maliit pa sa DNA natin. Yun. Gets? Next. So, nano-world, the global market leader for tips for scanning probe microscopy and atomic force microscopy. Sphere of influence of nanotechnology. So, ang nano-world daw is global market leader. Why? Because need natin masyado to, kahit sa need masyado natin itong nano-world. Because kung walang nano-world kasi, is hindi tayo makagagawa ng vaccine, gamot, electronics. Kagaya yung may group 3 na report, di ba? Ang SD card noon is sobrang laki, ang computer noon is sobrang laki. Dahil sa nano-world, napapaliit to or mas gumagaan, ganyan, para understand. And scanning probe microscopy and atomic force microscopy. So it means yung dalawa ang ginagamit na instrument para makita ang nano-world. So it means we will be discussing that pagkatapos nito. Gets ninyo ang nano-world? Yes. So let's proceed to scanning probe microscopy or SPM, a branch of microscopy that form image of surface using physical probe that scan the specimen. So, ang scanning probe microscopy, as can you see dito sa picture, ito yung larawan na ginapakita nila na paano nila ginascan or paano nila ginascan ang nano-world para makita paano nila tingnan niyo. So, ginagamit lang ito ng physical probe. Itong parang may needle doon siya ito. Ito yung sample. Ito yung physical probe. So, sa ordinary kasi, why is ito ginagamit nila para makita ang nano-world? Bakit hindi ginagamit ang ordinary microscope? Kasi di ba sa ordinary microscope is ginagamit ng light para makita natin ang object. Ito, ginagamitan to ng laser. Di ba sa ordinary is sunlight or light. Ito is laser. Di ba? If i-compare natin, magkaiba talaga. So, gets niyo sa scanning probe founded in 1981 with invention of scanning panel microscope instrument of image surface at the atomic level. Yun nga, yung sinabi ko nga kanina is invention of scanning for tunnel or giniscan talaga to, scanning talaga. And founded in 1981. Instrument to para makita ang isang image na sobrang liit at the atomic level. So, anong atomic level? Kagaya siya ng nano-world, nano-world na sobrang liit na hindi natin makita with our naked eye. And, kagaya dito ng atomic level na sobrang liit itong liit. At ginagamit ang scanning probe microscope para makita ito. Okay, gets niyo? So, let's proceed to atomic force microscopy. A type of scanning probe microscopy or kagaya kanina SPM with demonstrated resolution on the order of fractions of nanometer. More than 1,000 times better than optical diffraction limit. The information is gathered by feeling,
touching, and surface with a mechanical rod. So, kagaya din siya ng expand kanina is ginagamitan din to ng physical rod kagaya nito ng araw. Yung physical rod to tawag. And ginagamitan din to ng laser para ma-scan itong pinaka-molecular or atomic level or nanoworld. And pagkakaiba lang niya sa SPM, sa yun kanina i-mention ko, is 1,000 times better. So, Mas maliit. mas kaya pa niya mag-scan ng 1,000 better kaysa yun sa isa. Parang ito ata yung ginagamit ng scientists ngayon para makita nila to nila yung pinakamaliit na object sa natin, pinakamaliit. And information gathered by feeling or touching. So, pagkakaiba nito sa ordinary or di ba sa ordinary microscope, ginagamit pa ito para ma-identify or ginakita nila. Dito is ang pag-record nila is by feeling or touching. Example, kagaya itong bulat doon na tao, di ba kung i-identify niya isang sheet, di ba ginagamit niya ang kamay niya para Sense of touch. yung touch niya para ma-identify kung ano ba to na object, circle ba to or square, ganyan doon. Kagaya dito ng atomic force microscope, pag-scan niya ng isang bagay. So, gets ninyo? So, let's proceed to origin of nanoscience. In 1959, it was discussed by renowned physicist Richard Feynman in his talk, "There is plenty room at the bottom," which means he described possibility synthesis by direct manipulation of atoms. So, in 1959 daw, so famous renowned physicist Richard Feynman, siya nagsabi na there is plenty of room of the bottom. It means daw, sabi daw niya, na pinakamaliit daw masyado is meron pa daw room. Kahit gano'n pa yan kaliit, kahit semento pa yan, kahit scan natin yan, is meron pang Mas maliit. meron pang room or Ay, room. Space. Suning. Sige, let's proceed. Diba, okay na yun. Siya yung nakadiscover na. Sabi na ni Richard Feynman daw, siya nakadiscover na meron pa daw room, kahit pinakamaliit pa yan na object, meron pa daw room in room. So, in 1960, Egyptian engineer Muhammad Atala and Korean engineer Dawn Chang and Bella Labs fabricated the first MOSFET, means metal oxide semiconductor field effect transistor with a gate oxide thickness of 100 nanometer along with a gate length of 20 nanometer. So it means daw in 1960 daw naka-discover ang Egyptian engineer Muhammad Atala and Korean engineer Dawn Chang at sila na naka-discover or sila naggawa ng MOSFET. Ano yung MOSFET? Ito yung ginagamit noon kung paano nila i-scan or paano nila nakikita yung isang object na pinakamaliit. And dahil doon, na-discover nila yung paano, di ba, noon ang SD card sobrang laki, Okay. ang capacity lang niya is Mababay. 16 MB. MB. Yan lang. So, dahil sa kanila, na-discover nila yung na-discover nila itong MOSFET. So, it means, ito yung ginagamit nila para pwede pa nila Mapaliit. So, okay na yun. In 1962, Atala and Kang fabricated nanolayer based on metal semiconductor conjunction, MS conjunction, transfer that used gold painted with a thickness of 10 nanometers. So in 1962, si Atala and Kang fabricated. So, di ba sa 1960s,
ginagamit nilang metal oxide and semiconductor. In 1962 daw, ginagamitan nila to ng gold. It means, can you see naman sa origin of nanoscience is, una-una na-discover. Ang ikadalawa, napaliit nila. Napaliit. Ang ikatatlo, napaliit naman nila. So, di ba, grabe masyado yung evolution ng isang nano technology. So, na-discover nila na pwede pa dito mapaliit. So, na-discover nila na paliit nila ito ng 10 nanometers. So, sobrang maliit na masyado yan. Kaysa sa 1960 daw is 100 nanometer lang. Diba ang 100 nanometer is maliit na masyado yan. So, sa 1962, Maliit pa. Pinaliit pa nila yung pinaliit mo nila itong isang object. Thickness of 10 nanometer. Gets ninyo? Yes. Let's proceed to the origin of nanotechnology. The term nanotechnology was first used by Naruto Goji in 1974. So, ang Japanese scientist daw na si Naruto Goji, siya na yung una nakaisip at gumamit ng salitang nanotechnology. So, ginamit ko daw ito para daw ipakita ang proseso ng mga bagay na may pinakamataas na level ng precision or pagkakan sa may pinakamaliit na sukat. And then, in 1986, si K.R. Dieskler used term nanotechnology in his book, Engines of Creation. The coming era of nanotechnology, which proposed the idea of a nanoscale cylinder which would be able to copy of itself and of other items or arbitrary complexity with atomic control. And then, in 1986, K.R. Dieskler is mas pinasikat na daw yung term na nanotechnology dahil sa kanyang libro na Engines of Creation. So, dito na daw pinakilala ang nanoscale assembler. So, yung nanoscale assembler is para na siyang maliit na makina kung saan gumagawa daw ng kahit anong komplikadong bagay. Na kaya na mag-complicate at or copy of itself. I don't know. And then 1980, the emerge of nanotechnology as a field appeared into convergence of its theoretical and public work. So, noong 1980 is mas naging seryoso na ang field ng nanotechnology dahil daw sa nasama-samang teorya ni Dieskler at ang interesado daw ng publiko sa science. And then, in 1986, Dieskler co-founded the Foresight Institute to help increase public awareness and understanding of nanotechnology, concept, and application. And then, in 1986 is tinatawag ni Dieskler ang the Foresight Institute. So, ang Foresight Institute is para na siya educational group or organization na itinayo ni Dieskler para sa nanotechnology para daw mas maintindihan ng mga tao ang epekto nito sa kanilang buhay, mabuting na doon sa maat, na rin sa kinabukasan ng ating mundo sa hinaharap. And then, nanoscience and technology. Branch of science that studies system and manipulate. So, let's continue. Nanoscience and technology. Branch of science that studies system and manipulates matter of atomic, molecular scale, ultra-small scale, and nanometer scale. So, ang nanoscience and technology is a branch of science kung saan pag-aaral sa mga bagay na may pinakamaliit na sukat. And then, so, ang mga ito ay sinusukat sa nanoscale sa may pinakamaliit na sukat. So, sa larawang ito is pinag-aaralan na pinaayos ng scientists ang mga maliliit na particles para makabuo ng panibagong technology or materials na mas mapapinabangan nating mga tao.
And then, nanotechnology, study of what happens when things get very, very small, only a few atoms in size. So, as what I said, nanotechnology is pag-aaral sa napakaliit na bagay, no? Na kasing laki ng mga atoms. So, refers to the science, engineering, and technology conducted at the nanoscale, which is about 1 to 100 nanometer. So, ito'y gawa sa nanoscale no, na nagsukat 1 to 100 nanometers. At combination siya ng science, engineering, and technology. So, bakit siya combination ng science, engineering, and technology? Science kasi pinag-aaralan natin yung mga atoms. And then, engineering, gusto natin i-design yung ano gagawin sa mga atoms. And then, sa technology, is ito na yung actual na produkto na gawa gamit ang nanotechnology. And then, employs the study in application of exceptionally small things in material science, engineering, physics, biology, and chemistry. So, hindi lang daw siya iisang subject ginagamitan. Ginagamitan din siya ng kaalaman sa science, engineering, physics, biology, and chemistry. So, as what I said, yung ginagamitan siya ng kaalaman sa science, kasi pinag-aaralan natin yung mga atoms, and then sa engineering is dito natin dinisip ang mga atoms kung anong gagawin. And then, basics, so ginagamitan para pag-aralan ang mga behavior and energy ng matter sa may pinakamaliit na sukat. And then, biology, ginagamit para pag-aralan ang mga cells at kabuo ng masubisang lamok. And then, chemistry, ginagamit para pag-aralan ang energy at ang reaction ng mga bagay na nabuo gamit ang nanotechnology. And then, nanotechnology is a very device field that is having bigger and bigger impact on the world. It has application in medicine, cars, spacecraft, food, electronics, and material science, just to name a few. So, napakalawak ng field ng nanotechnology dahil hindi lang siya sa mga gadgets ginagamit. Ginagamit na din siya sa medicine. So, for example, kapag sa vaccine like target drug delivery. So, direct lang yung gamot sa tumor kapag yung tao may cancer. Direct lang yung gamot sa tumor kasi sa tumor ng nanotechnology is parang may GPS yung gamot kasi kapag saan yung may diferensya is doon na siya pumunta. Yan sa tulong ng nanotechnology. And then, mas matibay na parts ng sasakyan dahil mas compact at maayos ang pagkakaayos ng mga molecules sa molecular level. And then, mas ligtas na pagkain natin at mas advanced na material science. So, halos lahat ng aspekto natin sa technology natin ngayon is meron na touch ang nanotechnology. And then, refers broadly to the field of applied science and technology, codifying them in the control of matter on the molecular level and scales smaller than 1 micrometer, normally 1 to 100 nanometer, and the fabrication of devices within that size range. So, ang main goal nito is yung control of atomic, kung saan namamanipulate natin yung mga matter sa may pinakamaliit na sukat. So, kapag na-control na natin ito, is nakakabuo tayo ng panibagong devices or mga mas advanced size gaya na may ano siya, na may siya lang kumitan ito sa akin kanina sa medicine. So, ito ay gawa sa may sukat ng 1 to 100 nanometer. So, at ito may sukat sa 100 nanometer. Wala. Ano na yun? Ayun
unit of spatial measurement that is 10 to 9 meter or 1 million of a meter. Commonly used in nanotechnology, the building of frame-based model machine. Nanometer is a unit ng haba ng sobrang liit. Ginagamit ang nanometer sa pagsukat ng mga bagay sa nanoscale like atoms, molecules, proteins, at virus. Diyan din galing yung term ng nanotechnology. Nanoscale and nanostructure. Electron microscope. Microscope that use a beam of accelerate electrons as a source of illumination. In 1930, German engineer Ernst Max Null built the first electron microscope. Ito ay isang uri ng microscope na gumagamit ng electrons sa halip na ilaw para makita ang napakaliit na bagay gaya ng cells, bacteria at atom. Ang microscope electron ay isang makabagong microscope na kayang magpalaki ng mga bagay na hindi kayang makita ng ordinary microscope. Ginagamit ng mga scientists ang microscope electron upang makita ang napakaliit na bahagi ng mga materyales. Atomic force microscope, a type of high resolution scanning probe microscope that has a resolution that you can measure in fraction of a nanometer. Was pioneered in 1986 by Nobel Prize winner Bert Binning along with Calvin Weil and Christoph Gerber. Ito ay isang espesyal na microscope na ginagamit upang makita at masukat ang napakaliit na bagay ng antas ng atom. Ang microscope pwersang atomiko ay gumagamit ng napakalipis na probe o karayom upang damhin ang ibabaw ng isang bagay at makagawa ng napakalinaw na larawan nito. Scanning tangible microscope, an instrument for imaging surface at atomic level. Its development in 1981 earned its inventors Gerd Binning and Heinrich Roller IBM Spirit. Then the Nobel Prize in Physics in 1983. Ang SDM ay isang napakalakas na microscope na ginagamit upang makita ang mga atom sa ibabaw ng isang material gamit ang napakanipis ng probe at electric current. Gumagamit ito ng maliit na dumadaan malapit sa surface ng bagay. Gumagamit din ito ng tunneling effect ng electrons para magagawa ng imahe ng atom. So good day everyone. So this slide shows the possible applications of nanotechnology in the Philippines. Means that di ba yung nanotechnology is nag-explain ng mga naunang reporter, yung nanotechnology is yung maliit na particles na ginagamit para yung bagay is mas mapaliit pa. For example, ang cellphone, ang mga computers, and yun sa mga para sa mga medicine. And
in the Philippines are Information and Communication Technologies or ICT and Semiconductors. So, ito yung sa mga gadgets and communications. Ginagamit ang nanotechnology para gumawa ng mas maliit pero mas powerful na chips. Kumbaga, di ba sa cellphone natin yung mga maliliit na chips or microchips? SD card. Tapos yun yung nagsisilbing as brain ng isang System. bagay. Or siya yung nagpa-process para gumana yung mga Technologies. technology. Then next is the health and medicine. Then, di ba, yung mga old devices tulad ng keypad phones, mga old computers, is hindi masyado siya nagpa-functions tulad ng mga modern computers like now. Then, next is sa health and medicine. So, nakakatulong ito sa paggawa ng mas accurate na gamot at diagnosis. Gumagamit ng yung mga maliliit na particles, like, para siyang mini delivery. Like, kumbaga, di ba yung nanotechnology na yun is, nag-conscious sa katawan natin, then hinahanap niya yung may cells na may sakit. Like, for example, yung cancer. Then, yung ilalabas lang niya yung gamot kapag hanap niya na yung cells na may sakit. The next is energy. Like, for example, it's solar panel or sa battery. Like, di ba kasi ang country natin is a sunny country, Philippines. So, yung solar panels is, binapanan din siya ng nanotechnology. Kaya meron tayong kuan ng kuryente. Then, because of that is, nagiging affordable na siya. The next is food and agriculture. Dito naman is yung mga fertilizer, like for example, si Papa, meron siyang ginagamit para sa farming, yung fertilizer. At sa paano ito? At fertilizers, pesticides, at saka yung mga food preservation. The next is sa environment. Then, diba dito naman is yung meron din namang part ng nanotechnology sa environment. Like for example, sa water natin, yung merong tinatawag na water filter. Meron na kasi ngayong kuan na jug. Yung tawag doon is water purifier filter jar. Ito is yung may ibang filter jars na gumagamit ng nano level of filtration. Then nakakatulong siya like sa dumi, bacteria, and sa chemicals. Nanotech roadmap for the Philippines is Information and Communication Technologies or ICT and Semiconductors, Health and Biomedical, Energy, Agriculture and Food, Environment, Health and Environmental Risk, Nanometrology, and Education and Public Awareness. So dito naman sa Nanotech Roadmap is ito yung plan or guide ng isang country kung paano gagamitin ito at i-develop yung mga nanotechnology in the Philippines. Ang roadmap is, yun nga, yung nagsisilbing guide, nagsisilbing directions in the future. Then, nanotech is yung paggamit ng mga maliliit na particles para gumawa ng mas advanced na technology. Then, yun sa Information and Communication Technologies, ICT, and Semiconductors is example yung sa mga phones natin, laptops, and internet systems. And semiconductors is yung mga maliliit na chips sa loob ng devices. Then yung role ng nanotech is mas maliit pero mas powerful na devices. Then, sa health
conservation, then nagiging result because of the nanotechnology is mas healthy crops, mas maraming naaanit, then mas safe na food. Environment. 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 Oh. The next is environment. Ito naman is yung paglinis ng tubig, ng hangin, ng lupa. Environment. Then, yung para siyang mini cleaners na natatanggal yung mga toxins. Ito lang. Then sa health and environmental risk is, dito naman is sinisigurado na safe yung mga sinisigurado na safe ang nanotechnology. Tinitingnan kung may harmful effects ba ito sa tao at environment. Then the goal is hindi lang siya advanced, kundi yung ligtas din siya. The next is nanometrology. Ito naman is yung pagsukat ng mga maliliit na or tinatawag natin nano level. Dahil tool siya para masukat ang napakaliit na particles, which is tinatawag natin nanometrology. Then, bakit siya importante? It's because para accurate ang research at products. The next is education and public awareness. Then, di ba, sa public or sa schools yung tinuturo in public yung nanotechnology. Yun yung ginagawa nito sa education and public awareness. Next. Advantage. Advantages and disadvantages of nanotechnology. First, let's talk about the advantages. So, advantages are offers the potential for new and faster kinds of computers, more efficient power sources, and life-saving medical treatments. So, yung sa advantages ng nanotechnology is basically, pinapabilis niya, then pinapahusay niya yung mga bagay, and nakakatulong siya magligtas ng buhay. Like example, sa medicine. Yun yung sa advantages ng nanotechnology. Like ito, sa faster kinds of computers. Then, life-saving medical treatments. So, kung may advantages ng nanotechnology, mayroon din namang disadvantages ang nanotechnology, which are economic disruption, possible threats to security, privacy, health, and the environment. So, yun, sa disadvantages is yun nga yung sa possible threats to security, privacy, health, and the environment. So that's why we should use nanotechnology safely. The next is sa nanotechnology and environment. Benefits and concerns. So the benefits of the nanotechnology environment are improved detection and removal of contaminants, development of beneath industrial processes and materials. So mas gumagaling o mas napapabuti ang paghahanap, which is detection. Detection, then pagtanggal, which is removal of the contaminants. Yung contaminants dito is yung mga dumi o harmful substances tulad ng bacteria, chemicals, o pollutants or yung usok, dumi sa tubig or sa lupa. Then, concerns, high reactivity and toxicity, pervasive distribution in the environment, and no nanospecific EPA regulation. So when we say EPA, it stands for Environmental
Protection Agency, EPA. So kapag sinabing no nano-specific EPA regulation is, ibig sabihin yan, wala pang special na rules para sa nanotechnology noon o sa ilang lugar, kaya medyo may risk kung paano ito ginagamit. Then, so, basically, may benefits, may risk din. Kaya, mahalaga na controlled ang paggamit, may safety rules, at sinusuri mabuti ang epekto nito sa mga tao. So, that's the benefits and concerns of nanotechnology and the environment. Thank you. Nanotechnology is mga pinapasok pinag-usay na gamot magawa ito ng mga bagong paraan para sa paggawa ng gamot, pagsusuri at paggamot na mas impact at ibo kaysa dati. Good day po. Nanotechnology and benefits improve medicine, project, that's by taking diagnosis and treatment partner technique. Mga pinipasyo, pinagusay na gamot, magawa ito na mga bagong paraan para sa paggawa ng gamot, pagsusuri at paggamot na mas tumpak at epektibo kaysa dati. Maaring makipagtas ng buhay sa pamamagitan ng pagkapabuti ng paraan ng pagklas ng sakit, diagnosis at paggamot nito. Nagiging mas mabilis at epektibo ang tulong sa mga karamdaman na nagpapataas na tsansa ng pagaling ng mga pasyente. Concerns ability to cross self-nevertheless and transplant in the body. No FDA approval needed for consuming and supplements. Mga alalahanin, kakayahan umuwit sa mga lamat ng sinula at umipat sa loob ng katawan dahil sa kanilang napagpuliin na sukat. Maaaring napasok ang mga materialis na susukat sa mga sinula at paglakbay sa iba't ibang bahagi ng katawan. Maaari itong magdulot ng hindi po lubos na pag-unawaan epekto sa kalusugan sa mahabang panahon. Hindi kailangan ng mag-aproba para sa mga kritiko at inimento. Sa ilang kaso, ang mga produkto tulad ng mga kamamagan, at pangdagdag na materyasyon na magamit ng nanotechnology ay hindi food at drug administration, FDA o katulad ng ehensya. Ito ay maaaring magdulot ng panganib dahil hindi ganap na nasusuri ang ligtasan at bisa ng mga produktong ito. Nanotechnology and economy. Benefits. Better products, new jobs. Mga pinipasyo, mas mahusay na mga produkto, ang mga bagong materialis at pamamaraan mula sa nanotechnolohiya ay gumagawa ng mga produkto na mas mataas ang kalidad, mas matibay at mas epektibo. Halimbawa, mas mahusay na materya para sa mga elektroniko, mas ligtas na materialis para sa construction. Concern the distribution of the financial risk of clean up and health care.
stability tuhod income life. Ang panahani, pagbabago ng pamamahagi, buhagi ng yaman, maaaring magpunta habang ang mga bonifasyo at kita mula sa teknolohiya sa mga kampanya o individual na may kayaan mag-invest dito na maaaring magkasinap pa ang pagkakaiba sa pagitan ng mamamayan at nahihirap. Mga posibleng gastos para sa paglilinis at pangailangan kalusugan kung magdudulot ng problema ang teknolohiya sa kapaligiran o kalusugan ng tao. Maaaring magkaroon ng malaking gastos para sa paglilinis ng mga konsumiladong lugar, paggamot ng mga taong apektuhan.